Good evening po mga kababayan, mga sir. This is John, the Filipino channel lang niya pong lingkod. So today is November 19, 2025. At tayo ngayon ay pupunta dito yan sa may Vertis North Ayala Mall sa may Mindanao entrance po yan. Bagong Pag-asa, Diliman, Quezon City. At dadalhin po natin sa may Bagong Pag-asa Road, Diliman, Quezon City. Okay, so magbabalik po tayo mamaya din po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pamang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay, magbabalik po tayo mamaya unti. Ay, makinig muna tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan habang tayo ay papunta doon sa ating pick-up area. Tupad sa kanilang tungkulin, patatas ang isa sa mga suspect ang nakatakas. Kita kung legal o illegal po yung gambling site na ini-endorso nila. Total sila po ay nasa social media. Siguro naman dapat ginugel nila, no, na baka sa Passport merong listahan kasi publicly available po yung listahan ng mga gambling site na meron kong lisensya sa Passport. Ay, sir, sa pag-iimbestiga nyo ba, yung mga illegal gambling sites niyan, dito sa bansa nag-ooperate o sa ibang bansa, sir? Marami po sa kanila sa labas ng bansa nag-ooperate, no, sa mga karating bansa po natin. Oo, sir, Ako, ilang influencers po pinag-uusapan natin dito? Yan. alam, napakadami kasi. Kung naaalala nyo, yung pinakaunang beses namin ginawa ito, meron kami 20 na pinangalanan, di ba? Pagkatapos ay nasundan ng 29, tapos nasundan ng 15. Meron kami in-endorsong bago na umaabot sa mahigit 40 na influencers na nag-i-endorso. Dami ng tangin, oo. Kasama pa ngayon, Sir Ronald, sa ating monitor, yung mga ano naman, yung mga lending app, kasi parang ano, dahil naman yung tadi man dumadami. Oo, di ba? Online lending app, sir, hanggang ngayon never ending yan, sir. Alam mo na lang. Ano, Sir Ronald, makikita mo yung kanilang ginagawang modelo ba? Mga kabataan. Kaya nga. Oo, ay kasama ka ba yun sa monitor natin, sir? Yes, kasama rin po yan sa ating, actually matagal na ko natin monitor yan at matagal na rin po nating pinapanawagan na talagang paigtingin pa ho ng gobyerno. To be fair with the government, no, yung FCC at yung Bangko Sentral, marami yung mga nahuhuli na mga illegal na lending apps. And at the same time, kahit yung mga legal na lending apps na ang ginagawa ko nilang klase ng paniningil ay yung pamamahiya, pananakot, tinatanggalan ho nila ng lisensya yan at pinag-uhuli ho nila. So, kasama po yan sa ating mga pinag-aaralan at talaga hong papalakasin po natin yung kampanya natin dyan kasi nakikita ho natin na talaga meron, tama po kayo, meron pong resurgence doon ho sa paggamit ng mga lending app. Alam mo, please, Ronald, kasi alam mo talagang yung nag-viral yan nung sama ko nun sinalaki ng PAOK with NBI and PNP itong sa may Ortigas. Alam mo ba kung ano ang grabe natin mga reaksyon ng ating mga kababayan, and doon ko lang nalaman na ang dami talagang Pilipino natin nakasandal talaga sa mga online lending app, and ang dami nilang sinusumbong tandem na iba't ibang ihalas. Siyempre mahirap naman mag-akusa, pero lahat daw talaga nananakot, Ronald. Opo, alam niyo, kahit ako po minsan, naranasan ko yan na merong tumawag sa akin para maningil sa isang tao at pinagbabantaan ako, pinagmumura pa ako. Sabi ko sa kausap ko, kilala mo ba kung sino tinatawagan mo? Kasi i-report ka namin at i-report namin sila at sa pagkakaalam ko, kasama sila doon sa mga sunod-sunod na mga naging raid yan di ba? So kasama sila doon. Kaya pag kami itali, pag nag-uutang tayo, dalawa tayo, kaliwaan na lang. Pare, pag meron na lang Katapusan na lang. Oo, dapat meron ako sa susunod na Oo, ganun na lang kami. Pag meron ako. Dapat, bahala na sa susunod. Oo. Eh, Sir Ron, Sila. Kasi
Kasi siyempre, ang gusto natin, yung human health, masigurado natin. And then yung animal welfare, kasi nakita na rin ng bayi, masyadong overcrowding. Tapos, yung iba nga, halo-halo, may sakit. Yung iba, ano natin, pasintabi sa mga kumakain, talagang may mga dugo, may mga nagdudumi. Kaya yun lang, masigurado lang na talagang maayos yung kalagayan ng mga baboy at saka sigurado na talagang walang sakit. Ano naman yan, magbubukas ulit. Okay, isang record natin, Alec, mga ilang araw sa linggo, nanininis ba talaga, nadidisinfect yung isang lugar laban po sa ASF? May mga araw ba tayong target yan, sir? Ito naman kasing mga stock farm sila, yung kanilang mga lugar, hindi naman ito production area. Okay. Pag production area, doon matagal. After ng disinfection, magte-test pa yan bago malagyan ulit ng baboy. Ito naman kasi hindi. Kailangan lang yung ma-disinfect. And then yung mga findings ng Bahinga at saka ng Quezon City LGU, makorek lang nila yun, tapos makomply. And then makapirma na doon sa undertaking, babalik na ulit. Sir, dati parte ng measures ninyo, may mga checkpoint kayo. May mga ganun pa ba o wala na yun? Tuloy-tuloy pa rin. Kaya lang siyempre, pag minsan may nakakalusot pa rin kahit pa paano, kagaya na nangyari nito. Isa yan sa mga paigtingin lalo ngayon, Glenn and Henry, yung mga additional checkpoints natin. Alright, sige. Supply tayo ng pagkain, sir. Magpapasko na at magpapagong taon, sir. Ano ang mga binabantayan natin, yung mga posibleng tumaas? Yung binabantayan talaga ng uso natin ngayon dahil yung sa Bagyong Tino at Owan, yung mga gulay natin, yan yung lubang na apektuhan, lalo na dito sa Visayas area, Southern Tagalog, at saka part ng Central and Northern Luzon na tinamaan ni Tino at saka Uwan. So, mga 3 weeks pa, siguro medyo elevated yung presyo ng gulay. Pero ano naman yan, naghahanap na tayo ng ibang alternative sources. Other than vegetables, yung ating bigas, karne, chicken, pork, beef, very stable yung presyo natin at saka supply. Naka-program na kasi yan, mga second quarter pa, yung requirements natin for this fourth quarter. Itong karamihan ng mga handaan. So, very stable yung ating supply at saka presyo. So, ibig sabihin nito, Asek, hanggang Kapaskuhan, magiging matatag yung presyuhan ng manok at baboy kasama ang baka, sir? Tama yun, siyempre, pero hindi natin maiwasan talagang magtataas yan ng korte pag talagang yung demand. Siyempre, pag talagang dumadami yung namimili, nagkakaroon ng konting pressure. But ang maganda dyan, wala tayong problema sa volume. Oo, sir, asukal, wala tayong problema. Ayan, tandem, kailangan ng asukal. Tandem, alam mo yan, maraming minatamis. Yes, po. Oo, sir, kumusta ang asukal natin? Okay naman, okay din yung ano natin, volume at saka price. Okay, ito isa na lang, tandem, no? Eh, ang nabanggit po natin, Asek, na itong mga nakaraang buwan, maganda po yung imbak ng bigas natin. Kumusta po yung pagpapalabas po ng imbak ng bigas natin? Tuloy-tuloy na po ba, sir? Wala na akong naiiwan po sa mga bodega. At yun ang maganda dyan, tuloy-tuloy yan kasi wala na tayong import eh. Karamihan ng nasa merkado ngayon talaga, kung meron mga import, konting-konti na lang. Ano na yan, mga locally produced na bigas na talaga natin. So yun yung patuloy na nilalabas sa merkado. At yung importation kasi ng bigas suspended until the end of the year. At naglabas naman ng Executive Order 105 para starting by January, pag mag-import na ulit tayo, pag bababa pa yung taripa, pwedeng, yung presyo sa international market, pwedeng taasan yung taripa, at pag tumataas naman yung presyo sa international market, pwedeng babaan. Pero minimum is, ang range ng taripa is between 15 to 35%. Hindi pwedeng lumagpas ko. Napakalinaw mo. Asek, maraming salamat sa pagpapaliwanag. Sek, lagi kang mag-iingat, ha? Salamat. Maraming salamat din, Glenn and Eric. Mabuhay kayo. Yan. Magandang gabi. Magandang gabi. Mga kapuso ka-riding in tandem, mga tagapagsalita po ng Department of Agriculture, Assistant Secretary Arnel de Mesa. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Newsep C Plus Forte. Newsep C Plus Forte. With zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Yan, tandem. So, ongoing ho, tinatarget po talaga nilang mahabol itong holiday season, tandem, na mapaigib po yung sitwasyon dyan sa Laloma. At tinitiyak po ng Department of Agriculture na confine o doon lamang sa lugar ng Laloma yung problema, tandem. At hindi na ito kakalat pa sa iba pang mga lugar dito sa Metro Manila dahil ang binabanggit kakunti lang nakita nilang contaminated na mga baboy. So, nakita tandem from Quezon and Marinduque. Kaya mag-iigit lalo sila
Boy. Kasi native yung kanila kinukuha eh. Totoo po. Alam nyo, wala tayong magagawa ka-riding in tandem. Kaya nga, well, malungkot si Kapitan Maka kanina kausap ko. Alam mo, syempre hindi po siya allowed to speak, no? Ano natin yan, batid natin yung riding in tandem. Dapat meron lang isang magsasalita talaga from the Quezon City government, ano? Pero ang masaklap kasi ng tandem, kahit hindi ka, wala kang infected na baboy dyan tandem, damay-damay to, hindi kasi ganun yun eh. Oo, kasama po lahat kasi 14 na ano yan, tindahan ng lechon eh, no? At ang binabanggit mo sa Quezon City LGU, buong lalo may apektado. Kaya ito, tandem, talagang pag kailangan mong katalin, kasi suspected ka tandem, di ba? Itinatagawa ko eh. Then part of process yan, tandem. Olas na po agad yung mga negosyante ko dyan at malamang hinay ko dyan. Ito pa malupit dito. Hindi natin alam kung ano magiging epekto po niyan sa pricing. Sakaling bumalik na ang laloma, ako just in time tandem for Pasko at New Year. Mabigat yung yan tandem. Oo, lalo na marami sa mga Pilipino, hindi kumpleto ang Pasko pag alang lechon. Kailangan natin yung mansanas na lang po siguro muna. Bigyan natin. Alam mo muna. Diba? Hindi mo natin alam natin. Pero marami naman mapagpipilan, of course. Not just the Loma, no? Marami pong mga lugar nagtitindaw ng lechon natin. Pero syempre, kailangan ako, ang gagawin mo ng DA dyan, ng bail, ng Quezon City Government, sila ang malinaw tandem. Mag-ano yan, alam mo parang magpupudal fight. Yan, para makita sa mamamayan, para bumalik ang kumpiyansa nyo. Yan, diba yan tandem? Sasok-sok sa sarsa. Alam, tutuloy ako tandem, ano? Walang tapos. Oo, halos lahat eh, kasi kung may tira, pwede mo i-vaccine sa pamilya. Aray ko! Harap naman tandem, hanap ng lechon, no? O, samantala tandem, lahat again, mamaya, magpasahin namin ang mga mensahe ninyo, mag-text kayo. 0917-594-5941, 0917-594-5941, ha? Mga kasande, pwede mo kayong mag-iwan din ang mensahe sa aming Facebook sa Super Radio DCWD, sa X na dating Twitter at maging sa TikTok. At meron din po kaming YouTube channel at mag-subscribe na po sa Super Radio DCWD. Yan, mapasahin po namin ang inyong mga mensahe. Oras tandem! Oras po natin na 8:46 ng gabi. Tama na ng fake news, dapat totoo. Ang oras na ito ay hirit sa inyo ng Pambatang Neosep Triple Ginhawa Relief. Glenn Huego at Henry Atwalan, riding in tandem sa balita. Mercury Truck, 24 oras sa mga biling lugar. Mercury Truck, tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurytruck.com. Saan ang ating samahan? Kaya sa Mega Manila CMA radio station, ang number 1 AM station, Super Radio DCWD, at number 1 FM station, Barangay LS 97.1. Maraming salamat mga kapuso. Alamin ang mas pinalawak at pinagbuting benepisyo ng PhilHealth. Alaga PhilHealth. Makinig, tumutok sa 30 minutong talakayan na maghatid ng kaalaman para sa lahat ng miyembro ng PhilHealth. Tuwing Huwebes sa ganap na alas 3 hanggang alas 3:30 ng hapon sa programang Servisyo on the Spot. Kasama sina Cathy San Gabriel at Ray Valencia mula sa PhilHealth Corporate Marketing Department at mga panauhin. Alaga PhilHealth. Huwag magpahuli sa balita. I-follow ang ating social media accounts. Hanapin ang Super Radio DCTV sa Facebook, sa X na dating Twitter, at sa TikTok. Hanapin din ang Super Radio DCTV sa YouTube at mag-subscribe. Mga kapuso, sundan ang DCWB sa social media at huwag mahuli sa malalaking balita at tamang impormasyon. It's your chance to win big dito sa Kapuso Big Time Manalo Season 4. Almost 7 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Bumili ng participating products, ilagitang NZs at ihulog sa drop boxes nationwide. Hatid sa inyo ng Ating Inita Flavor Seasoning Mix, Bear Brand 45 Powdered Milk Drink, Nescafe at Nesty Iced Tea. Baka ikaw na ang susunod na milyonaryo. Sali na! See posters and print ads for details. Promo runs from October 18 to December 26, 2025 for DOH FDA CFR permit number 1323 series of 2025. Ang inyong mga pinagkakatiwalaan sa pagbabalita, Orly Trinidad, Nelo Del Prado, Joel Reyes Sobel, at Rowena Salvacion. Tutok na sa Super Radio DCWB at WCTV. Ay, okay lang po pala sa Ito po. Itong McDo. Ito po kayo na Henry Atwalan, riding in tandem sa balita. nakuha tayo McDo bago sa Siguro po. Mga kapuso, nag-aagit po na Ito na po. ang GMA Kapuso Foundation sa mga kapuso natin na
abot ng tulong para sa mga biktima ng pag-ipuan. Maaari po kayong mag-deposit sa aming bank account sa Metro Kung tutusin, hindi po pwede ito. Pero ayos lang at malapit na lang din naman. 1 kilometro lang ang layo. Thank you po. Sige po, ingat po ma'am. God bless po. Yakin na yun po merong kulay asul na check. Ang i-click para sigurado ito po ay verified account. Glenn Way at Henry Aguila riding in tandem sa balita. Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. Ingat po at God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po. So this is John Parenda, Filipino channel ng YouTube. Paalam po. Kaya ako, di ba nilagyan ng mga sinasang tandem, no? Nakakagulat, ano? Ang laki talaga ng pera nila, may bilyonaryo pa, no? Ay, iba naman kasi tandem, may mga negosyo. Oo. Tsaka talagang may celebrity factor na tandem yung sinatawag nila. Tandem, yung nga po palang mga customer ng Maynila at public service ng tayo mga riding in tandem. Ako, tandem, madami palang mawawala ng tubig. So, i-check po ninyo. Until November 20 po yan ng umaga. Oo, nag-umpisa ho yan hating gabi kanina tandem eh. Oo. Magtatagal ho yan hanggang kinabukasan alas 6 ng umaga. Yan. Totoo yung ka-riding in tandem. Kaya kayo ho ay make sure nakapag-ipon po tayo ng tubig but not too much. Ka-riding in tandem. Huwag naman po sobra-sobra tandem. Ano? Baka naman maubusan yung kapitbahay. Hindi, joke lang ka-riding in tandem. Ginagawa kasi yan sa bandang Paco tandem, main pipe yata yun tandem eh. Correct, ka-riding in tandem. So dapat tignan nyo maigi. Be mindful, check nyo po yung kanilang tandem, ang kanilang mga Facebook page, yung ano pong social media accounts, tandem, ayan, tandem. Tandem, bakit naman daw hindi sinasama si Pangulong PBM? Basta nababasa ko dito, tandem, yung mga paintings pala ni Pangulong Marcos. Matindi pala to, tandem, His possession of paintings, tumaas dito, tandem, with 126, amounting to 82.837 million. Mahigit 82 million. Paintings pala ng tandem. Parang wala tayo dito, tandem ba? Ito ba, tandem, ito ba? Hindi pa tayo tapos. Dodging will be. Alahas. Anong alahas mo? Baka naman meron tayo. May baterya pa. Hindi ako naman, ha? Hindi naman. Ako, kung hinto pa tandem, ibig sabihin wala nang baterya to. Amount of pieces of jewelry also increased to more than 22 million. From 21 million in 2022. Oo, ang alahas kasi tandem, tumataas yung value niyan eh. Totoo. Actually, isa lang sa magandang investment yan sa ating nanay at tatay. Alahas, golds. Oo, hindi lang yan, yung mga iba-ibang klase uri ng bato, tandem. Ito malupit. Ito tandem, magkakaalaman tayo dito. President, cash on hand. Last time I checked, I have 25 pesos here, ha? The last time I checked. Ay ako may 65. 65 na mo, bila yung hopia kanina. yung coin purse ko kanina 20. Yun. The President's cash on hand. Or those deposited in banks. Deposit na tandem. Tumakas din tandem. From 35 million in 2022, tumakas po yan to 38.7 million in 2024. Tandem, in fairness, naging bukas dito si Pangulong Marcos, ha. Hindi natin kinikriticize tandem, pero talagang naging bukas. Ito, nakalagay dito. Kasi what's in, SALN o pa BBM daw, binabasa ko sa GMA News Online, tandem. Lupain. Ayan, tumataas din ang value niyan, tandem. Patay kang bata ka, tandem, ha. Ito na, ha. Agricultural lands sa Lawag City. Paliwarte niya to. Tandem, ha. Acquisition cost. Naku, mahigit 96 to, tandem, billion. Magkano sa'yo? Ayan, meron ding 166 million. Meron ding 11 million. Actually, ang bayan ni Marcos at bayan namin ay isa sa Patak. Oo nga. Ayan. Magkababayan kayo, pero hindi kayo Yun lang. Ayun. Ang dineclare niya yung net worth natin, higit 389 million. According to SALN, as of December 31, 2024. Matindi, Naol ka riding in tandem. At least, pinataas mo natin itong tandem. Wait lang, hinahanap ko pa yung kay BP sa akin. Tandem dito sa channel natin, sa Facebook account natin tandem, may nagtatampo. Bakit naman? Dapat daw sabihin din natin na may litsunan sa bahagi ng Baklaran.
Oy, Aba, laro. sa Ross Boulevard tandem. Uy, ano Meron din sa bahagi tandem ng Redemptorist Road. Yun. Yan. Tayo naman tandem. Baka naman sabihin ninyo, si Inday Sara Duterte naman. Baka nag-aantay. Yan. Paano wag mag-away ang mga Marcos at mga Duterte, Yan, Vice President Sara Duterte, network tandem. Tumaas din siya tandem, Ang kanyang kabuuan, 9.5 million net worth as of December 31. 2024, kariding in tandem. Ano ba yung mga sources ng tandem? Nabasa ba saan galing? Teka lang, mababa kasi itong kariding in tandem, Pero lahat po ito tandem, nakapapel po ito tandem. Duterte's real properties with her husband, Manasseh Carpio, and their children, were at 50 million mahigit tandem. So, while their personal properties, tulad po ng mga sasakyan, at iba pa pong mga items tandem, mahigit 23 million po yan tandem, Tapos may personal loan, ang pangalawang pangulo po natin na mahigit 3 million tandem. So yan, may mga at least nagiging bukas po tandem ang ating mga opisyal na pamahalaan. Nasa sa inyo na lang po yan kung kayo po ay maniniwala. Naloko na. Para po sa mga nagbabalak ko mag-shopping ka-tandem, ay ngayon po ay 11 to 11 p.m. ang ating mga mall ngayon, tandem. 11 to 11. Ayan. Kaya pala kagabi tandem, medyo maluwag na ang traffic tandem. Oo nga. Kasi kumbaga iwa-hiwalay na yung labas ng mga tao sa mall. Oo nga tandem Oy, salamat po 0331 tandem, bakit daw parang nagiging practice na every Tuesday nagbabago presyo ng gasolina? Ayan po din ang tanong namin. Oo, kasi yun po sa World Market po yan tandem, international market nakabase daw di umano. Pero ang dami po nilang stocks. Yun nga Ay, yun ang malinaw pong araw Oo. Boy Pogi, from Malabon, nakikinig po sa atin. Marami pong salamat sa inyo, kariding tandem. May mga suki rin tayo nanginginig. Si Rojo, Jairon, of course, Jillian, Dave, at si Ma'am Rosaline, Mark, maraming salamat. Mga from Laguna, kariding tandem. Dito naman sa ating mga katandem sa Facebook tandem, mo, may nagtatanong doon sa free entrance sa Intramuros. Bakit daw na may pasok ang mga bata? Oo nga, maganda yung tandem. Bueno, anyway, ka-riding in tandem, dahil kumanap po ng mga iba pang pasyalan, napakaraming mga nagbubukas na parking ngayon tandem. Marami tayong mga kababayan, of course, gusto rin mag-kumita, mag-negosyo tandem, suportahan po natin sila. At subukan din po natin yung mga magulang natin na ipasyal po natin sa mga open spaces yung mga bata, wag puro sa mall. Totoo. Para masanay po doon sa mga parkinan at natin tandem. Totoo po yan. Masarap na kayo, nakapagpalipad ka naman yung mga digilaw. Oo. Anyway. Sige, tandem, pasamantala gaganayin mo muna kami. Nakalang pa rin po ni Will, ni Nathaniel, ni JM Nolong, ni Guzman, Dito Vilacilio, at ni Paolo Villana. Ako pong yung katandem, Glenn Hueco. Walang iba na, Godspeed. Nag-akusa sa inyo itong si former Congressman Mike Defensor. Ano po ba ang magiging hakbang ng Philippine Navy? Magpapayag ba ng magkasababo ng legal action? Or nakikipag-ugnayan na ba kayo sa mismong pamilya ni Mr. Orly Gutesa para mapatunayan na wala talaga sa kustudiyan ninyo si Gutesa? Actually, ma'am, we can see. The Armed Forces of the Philippines has its own. There are a lot of legal bodies who could check this, and they will be recommendatory po sa mga decision makers po. So, yun po yung sagot po. Alright. Sige. Mukhang nakuha naman ho namin talaga ang sagot Wala at bawal. At walang order. Maraming salamat po sa inyong oras, Captain. Lalo yung na pamilya pagkakalayo-layo, diba? Yung iba nandito sa Pilipinas, yung iba naman yung mga kapulang nagtatrabaho sa ibang bansa. Nagsusumikap, nag-iipon ng parang pagpapaaral sa mga anak. May pambayad sa kuryente, tubig, na patuloy na tumataas. Sige pa naman iba yun. Tama yan, yung sweldo itaas. So, ganyan mahalaga na Pasko sa mga Pilipino. Ito ang pinakamahabang Pasko sa buong mundo. Dahil September pa lamang tayo nakaririnig na ng mga Christmas carols. Pero parang bibisira, no? Dahil sa naranasan naman natin malakas na mga bagyo. Parang nakaka-ano naman na magpalutog na mga Pasko.
rampa. Nagpapala ngayon sa Pokemon Department of State and Industry o DTI include sa mga kumakalat online ng mga peking video na nagpopromote umano na ang ahensya ng mga permanent investment scheme. Ayon sa ahensya, ito ay fake news. Pinipili ng DTI na wala sila pinopromote o ini-endorso na nangangako ng hindi makatotohanan pag-ipatuko. Malala ng DTI magpaingat at palaging i-verify bago sumali sa anumang mga investment opportunity. Ako sa kapatid na Jimmy Sparrow. Para sa susunod na araw sa pagkalikita, maliban lamang sa mga nagsisimula ng next tao sa linggo. Samantala, kinakailangan ng ng permiso ng Archbishop of Manila kung gagawin sa kasinado o maasen sa mga chapel o pita o ito ang mga lugar maliban sa mga parliament na ito ng ako, Regime Subject na may book na radyo CWP. Tama! Para sa Matelay, babaeng cashier huli sa pagkukupit sa kilalang supermarket sa Maynila. Report mula kay Olan Olan. Arestado ang isang babaeng cashier, pangarata umanong mamamot ng pera sa kanyang nakahan at nakakit ng supermarket sa Maynila. Sinilalang po ang sakal, 20 anyo. At ang impormasyon sa pauwi na umano ang suspect at nakakapagpapalita ng buwate. Nagtulong ang matapos yung pinahal ng suspect sa dalawang kamay para makaplapan. Nakita sa nakabukod sa magkas ng babae kung inikita nito ay labas. Nakakit natago at nakita ang isang pinag-ipang cash. Mga silaw ng test ng supermarket na mag-qualified test ang tatapa at sarasado ng suspect. Polo ng GMA, sumaraan ito dapat po. Insider, kasama si Carlo Mateo. Maraming salamat na Olan Bola. Sunod-sunod ang mga report po yan mula po sa ating mga kasamahan. Super Radio Reportorial, kasama rin natin ang Super Radio Luzon, Visayas at Mindanao at ang GMA Integrated News, mga kapuso. Ang ating pong DCWB text connect 0917-594-5941 0917-594-5941 yan. At manatili pong i-follow ang ating pong mga social media account, mga kapuso. Hanapin po ang Super Radio DCWB sa X o sa Facebook, sa X na dating Twitter at sa TikTok. Hanapin din po ang Super Radio DCWB sa YouTube at huwag mong kalimutan na mag-subscribe. Yan. Ito kompleto mga kapuso. Pinag-uusapan natin yung Pasko Sabi na po, napaka-aga para aga po tayo kahit na paano makapaghahanda. Eh lalong-lalo sa mga chikiting gupat, alam niyo na ba ng Pasko? Kapag dumating na po, sumabit na po yung mga panahon yan, talagang naglalabasan ng mga bata. Naglalabasan sa lungga, pumupunta sa mga ninong at ninang. Lalong-lalo na sa mga matataong mga lugar, napakagandang pagmasdan, napakagandang tingnan. Nagtatakbuhan yung mga bata, may daladalang regalo, at tapos meron silang mga exchange, mga ganyan. Ay, sa ibang bansa kasi, nakikikwento ng ating mga kaibigan ako. Ang Pasko'y wala. Normal lang ang Pasko. Ang iba, dahil lang sa kanila, Thanksgiving, New Year, kahit pa paano, diba? Pero iba talaga ang Pasko ng mga Pilipino. Kahit saan ka rin na magpunta, no? Lalong-lalo na pagka ganyan, maraming mga family reunion ng mga magkakaklase, ng mga magkakapat sa eskwela. Ayan, talaga nagkakikita-kita ang pamilya. So, yan na. Mamaya meron pa rin po tayong interviews mga kapuso. Bago po yan, dito na muna tayo sa Double B Insider News Bullets. Double B Insider, kasama si Carlo Mateo. Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC inendorso sa PNP Anti-Cybercrime Group ang pangalan ng mga online influencer na nagpo-promote pa rin umano ng online gambling.
Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga nahaharap sa panibagong ethics complaint na inihain ni House Deputy Speaker Janet Garin. Independent Commission for Infrastructure o ICI pinagkaaralan na ang submitting supplemental affidavit ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo kaugnay ng anomalya sa flood control project. Office of the Ombudsman naniniwala na kinakailangan dagdagan ang division sa Sandigan Bayan dahil sa inaasahang dami ng kaso na papasok sa mga susunod na buwan. Philippine National Police puspusan ang patanda para sa kalimantan ng kilos protesta sa Metro Manila sa November 30. Mga bahay at negosyo sa lalawigan ng Bohol 100% ng napailawan ayon sa Department of Energy. Double B Insider, kasama si Carlo Mateo. Happy birthday nga pala sa mga nagdiriwang po ng kaarawan ngayon. At kayo din mga nagdiriwang ng kanilang anniversary. Ngayon kami po ay ating balikan. Ito pong issue ng pagpapasubasta po ng pamahalaan dito po sa ilang mga sasakyan na kinumpiska mula po sa pamilyang Adiskaya. Maalala po natin may ilang buwan na rin, no? Ilang buwan na rin nakalilipas. At yan po mga sasakyan na yan ay unang pa na ipinaratan dyan po sa Bureau of Customs. Kaya yung iba naman, yung mga mas nauna pa, ay kabilang doon sa mga isinupo mismo ng mag-asawang Diskaya. At ilang pa yan lahat yan, partner. Ang dami, no? Parang tapos yan yung mga malaki. Magaganda talaga, mga darang, mga sasakyan. At yan yung mga sa mga bata, sa mga lalaki bata, lahat tuwa yan, may mga collection, mga ganyan, mga sports car. Pero ito talagang mga totoong sports car po ito. At kamakailan na po ay nag-desisyon ang Bureau of Customs na isa-ilalim po ito sa subasta. Nandiyan po yan, naka-display po yan sa Bureau of Customs. Makibalita po tayo kung ano na po mga pinakuling pangyayari sa bagay pong yan. At minabuti po natin makipag-ugnayan kay Attorney Chris Bendijo, ang Deputy Chief of Staff po ng Bureau of Customs. Ano na kaya mga nangyari dito? Attorney Chris Bendijo, magandang gabi po. Welcome po muli dito sa Double B Insider. Hi, Sir Mario. Magandang gabi po. Pagbati po mula kay Commissioner Ariel at sa mga kawanin po ng DOC. Ayun, maraming salamat po sa pagkakataon nito, Attorney. Makikipalita lamang po kami. Kumusta na po itong proseso ng subasta? Opo, bukas po ay tuloy na ang ating pagsubasta doon sa 7 sasakyan ng mga Diskaya. Magaganap po yung ating auction. Mag-umpisa po ng 10 o'clock ng umaga. Magkakaroon lang po tayo ng pre-auction activity, no? May mga ilang official po ng ating pamahalaan na mag-i-inspect muna sa mga sasakyan to formally umpisahan ng mga bandang alas 10 ng umaga. Ayun, ito po ay gaano katagal mangyayari? Depende sa magiging resulta ng auction sa tayo, no? Kung halimbawa mabilis ang pag-determine ng highest bidder, ng highest amount, wala pong magaganap ng mga flash rate kung tawagin or nagtatay po yung bid, no? Baka po sa loob ng 2 o 3 oras ay tapos na po natin yung buong proseso at inaasahan po natin tayo po ay nagdadasal, no? Na makuha po natin yung mabawi po natin, no? Kasi ang minimum floor price po natin inaasahan kung mabibenta po lahat ay nasa mga 103 million, no? At alam naman po natin ilang po ito simple auction sa mga kaganapan sa ating bansa. Marami po nakatutok dito dahil ito ay simbolismo, no? Para maaaring simbolismo ng umpisa ng restitution gaya po ng binabanggit ng Justice Reyes ng ICI upang pwede naman po sa kabanang bayan o mga nanakaw po sa atin. Ayun. So, balik ako lang pinapit mga mahigit 100 million. Tama po ba yung inaasahan na malilikom dito?
tama na tayo, nag-retrain doon sa floor price natin. Ibig sabihin, bawat sasakyan ay ito yung kabuang halaga, no, ng minimum bid. Kasama po na tayo yung Rolls Royce. Ang Rolls Royce po ay nasa mga 45 million ang floor price po nito. At kanina po, sinag-uulit natin bilang huling pag-check sa mga inventory ng mga sasakyan. Kompleto po, nandun pa rin po yung payong. Talagang hindi nyo nakalimutan yung tayong attorney Bendiro, ha. So, paano po yung proseso nandun na ang may mga nauna na ubang nagpahiwatig na lalahok o meron na tayong bilang kung ilan ang lalahok dito sa sa auction? Meron po tayong sa huling ulat po sa akin, no? Meron pong huli po nagkakamit sa book, no? Na registered bidders, hindi po nakapagbayad na po sila ng registration fee na 5,000 pesos at nakapag-sumite na rin po sila ng kanilang mga ITR at mga business tax returns at may patunay po ng pagbabayad sa BIR, no? So, yan po ay nakasalat na. Kukunin ko po yung bilang bukas na umaga kung ilan po ito, pero ito yung huling nakarating na ulat sa akin. Ayun. Ang kada isang bidder ay paano po ito? May pagkakataon sila na talagang pusisiin at tingnan o pwede pa nilang kumbaga kahit paano makuupo sila sa loob ng sasakyan o hindi naman? Nagkaroon na po tayo ng public viewing, no? Last week, Sir Carlo, no? At nag-participate din po ang ating mga bidders doon. Bukod po, nandun pa rin po yung mga sasakyan, no? Inilagay po natin mismo siya sa harap ng entrance ng ating Bureau of Customs Lab. At pwede pa rin po nilang tingnan ito, last minute check. I-announce naman po yan bawat sale lot number, no? Bawat auction lot number, bawat sasakyan, alam po natin, tatawagin po natin yung mga bidders na gustong mag-participate, mag-propose ng kanilang fund, at ito naman po ay afterwards magsasubmit po kanilang mga bid, no? Via envelope. At yun po, after po ng isang siguro po parang 10 minutes po yata ang submission yun, bubuksan po natin yung mga envelope nila at i-determine po natin kung sino po yung highest bidder. Ayun. At ang isang magandang bagay dito kapag ikaw ang nanalo sa sasakyan, talagang masasabi mo na mahirap ka ng questioning sa kalye. Tama po, Carlon. At kasama din sa napag-usapan ni Commissioner Ariel Octeno at si Assistant Secretary Marcus na kanila ng Land Transportation Office, no? Sa isang pagpupuno, tayo po ay pumilit ng tulong ng LTO upang mapabilis po, no? Yung pag-registro ng mga luxury sa dumadaan sa auction. At sa ganun ay maitama po natin yung mga papeles nito at talagang fully registered at masasakyan pagkatapos ating auction. Ayun, hindi lang papeles, siguro pati yung plate number talagang ando na. Tama po, yan po ang susubukan po natin, no? Tayo po ay magpapadala ng tanong sa LTO. Ano po ba ang mga remedies natin patungkol sa plate number? Pero nangako naman po ng full cooperation at tulong ang ating LTO, no? Sa pagre-registro ng mga sasakyan ito dahil alam din po nila, no? Gusto po nilang maging bahagi ng itong restitution na ito, no? Na kailangan po talagang maramdaman ng ating publiko, ng ating mga kapwa Pilipino na nagkakaroon na po ng pagbabalik ng mga nanakaw na yaman sa kabantunan. Ayun, saka sakali naman na merong mga maiwan na sabihin naman nakuha lahat. Mga ganun, ano po ang plano dito? Ito ba'y maghihintay pa ng ilang pang mga sabihin natin, mga sasakyan na sabihin mababawi ng Bureau of Customs pagkatapos sa panibagong set na naman ng auction? Pwede mo ba ito maging gano'n? Posibleng mangyari? Posible yan, Sir Marco, no? Pwede po natin gawing i-recompute, no? Yung floor price. Tingnan po natin kung masyado po bang malayo yung floor price dito sa current market. Kasi nakasakali mag-sale pa rin ang ikalawang public natin sa mga sasakyan ito. Pwede po tayo mag-approve ng directive decision. Consider po natin yung mga offers. Kung wala pa rin po, may mga pamamaraan pa rin po tayo na pwede i-avail, no? Pwede po tayo mag-procure ng third-party auctioneer. Baka po pwedeng matap natin ng international bidders kung sakali may interest na makakuha tayo ng interest sa international bidders.
At hindi pa rin naman po nawawala yung option natin. Kung talagang wala pa rin po, kahit na symbolic man lamang, andyan pa rin po yung condemnation, no? Although, ang nasabi na po ng Commissioner Ariel, hindi siya inclined na sirain ang mga sasakyan, dahil mas maganda ang revenue. At nang sa ganun ay malagay naman ito natin para magkapunta ng bansa, no? At mabawasan yung ating pangangailangan mangusap. Ngayon na nga ang itatanong ko magiging iba na yung larawan, no? ng senaryo. Kasi yung mga tulad ng dati kapag may mga ganyan, mga nakukumpiskang mga sakyan ang pinapakita natin sa publiko, ipinaparata yung mga nagagandang mga sakyan, pagkatapos ay winawasak, no? Winawasak, nag-iimbita ng mga mamamahayan, pinakikita kung paano wasakin, paano durugin yung mga sakyan na nagkakanda, yung presyo ay talagang yung napakamamahal ang mga sasakyan. Well, nire-respeto po natin mga ganong pamamalakad po noon, no? May mga dahilan po nila kung bakit pinokotya at sinisira yung mga luxury vehicles noon, no? Siguro ang ito ay may visual effect, no? Na huwag tularan, huwag mag-smuggle, at sira lang ang smuggle na item. Siguro po sa ngayon, kinukonsidera lang po ni Commissioner Ariel Pumuteno ang estado ng ating bansa at kailangan sa budget, no? Ang ating nakapusan sa pondo. Siguro kaya po siya nagkakaroon ng destination na instead na sirain ay mas magiging ang mapakinabangan. Tama po. Lalong-lalo yung marami tayong mga bagyong dumadaan, di ba? Marami tayong mga pagbaha, ganyan. May mga natatamaan ng mga lindol. Yan, yun ang kailangan ng mga folder. So, isa pang kaninang umaga nagkaroon ng turnover, Attorney Mendino sa LTO main office, no? Isang kulay dilaw na magkaarating yung sasakyan at sports car, no? Dinala dyan sa Bureau of Customs. So ano pong klaro naman dito? Ito yung sasakyan na kahapon yata ay nasita dyan sa gawin ng Muntinlupa ng mga nangangasira sa Tolacan, no? Tapos dahil nakita, naging kapansin-pansin, napakaganda ng sasakyan. Walang plaka sa harapan. Tapos ang kanyang plate number ay nasa likod lang. Kaya dito in-impound. Pero nung busisihin nata ng mga dokumento, talagang lumabas na questionable. Kaya na-turn over na dyan sa Bureau of Customs. Ano na po ang susunod na magiging hakbang nito? Tama yan, sir. Ang nangyari po nga sa magandang pag-ugay, no, na umaga siya at mas maganda na po talaga ang ugnayan sa pag-ugay ng pag-ugay ng Bureau of Customs. Kasi naman po talaga yung father nila sa Secretary Martin Lacanilaw. At dahil nga po sa mga pagpupulong with Commissioner Ariel Pumuteno, napapaganda po natin yung linya na komunikasyon sa pagitan ng dalawang ahensya ito. Ayun po, patungkol dito sa sport service ito, tama po kayo, nakita po ito ng LTO, at nung tinignan po natin dahil sa ugnayan din ng LTO at ng BOC, meron din po mga red flags, no, patungkol sa mga importation nito, kung nag-issue ng warrant of detention, at ito po ay reserve kanina umaga, at dahil nga po sa kooperasyon ng LTO, ito na po ay turn over sa BOC, it will undergo legal proceedings. Titingnan po natin yung kanyang report entry, certificate of payment, at bibigyan po natin ng pagkakataon ng may-ari ito upang sinisprove, no, itong ating findings sa BOC. Ayun nga po, no, talaga pong hinahandling po ng ating LTO, pati na rin ng Bureau of Customs, ang mga ganitong unlawfully imported luxury vehicles. Pinabanggit ata nung may nakausap akong isang official doon kanina, sabi nung may-ari, binili ko lang naman po yan din sa tao. Parang kumbaga naipasa lang din sa kanya. So pagka ganon, mahihirapan bang maghabol ng isang bumili sa isang item tulad yan na magarang luxury vehicle. Pagkatapos marami palang problema. Tama yan, Sir Carlo. Siguro sa pag-aaral din po natin dyan, kailangan din po natin maglabas pa ng additional information sa mga ganyang bumibili ng mga ganitong luxury vehicles. Siguro, magpagandang mas alam nila kung ano yung mga dokumentong dapat hanapin.
dapat po siguro mas alam nila kung ano yung mga, kumbaga po, tamang valuation, no? Kasi minsan po, merong dokumento, pero pag tinignan mo natin yung customs and duties paid, ay napakababa naman po, kumpara sa no? So, siguro po, magkakaroon tayo ng additional information type, at sa ganon, dahil po yan, kung ganyan ang depensa ng may-ari po sa sakyan, ay mabawasan ang mga nagpipintima ng mga black market. Dapat po talaga, hindi tayo nagkakaroon at tumatanggi ng mga unlawfully imported items. Ngayon, sabi nga, sayang hard-earned money yan, di ba? Tapos, ganun lang ako, sabi rin yung takot na ako, malinaw na good addiction, habulin, nila kailangan daw yung habulin yung pinagbilan niya itong item na to. Bukod dito, meron pang anim pa mga sakyan naman yung nasita dahil nagkakaroon ng bentahan sa isang gas station somewhere dito sa kahabaan ng NLEX sa Marilao Bulacan. Meron na sinalang vlogger ito yung dakunan ng dalawang sports car, tapos meron pang iba na mga nagbebenta rin. Meron din parang may mga dokumentong hinahanap ata ang LTO at hindi nila na ipakita kaya't in-impound sa LTO. Sakali na lumabas sa pag-aaral na may mga problema rin to. Meron din ba ang pwedeng kasabitan ng mga sasakyan na ito? Ma-turn over din sa Bureau of Customs? Ang una-una sa tayo, talaga natin makikita yung magandang ugnayan ng maganda ng LTO sa PUC, no? Depende po talaga sa magiging findings natin sa PUC. Dahil po, kung makikita naman po natin ang import entry nito at makikita rin po natin ang certificate of payment, wala naman po magiging problema, no? Pero po, kung wala pong import entry or kung meron man pong certificate of payment pero mukhang po malabo, no? O sobrang baba na bayaran, kapag po narating yung 30% threshold, ibig sabihin 30% yung pagkakaiba sa buwis na dapat bayaran at doon sa buwis sa kanila bayaran nalaman ng certificate of payment, pwede po mag-uwi ng warrant of competence sa ating Bureau of Customs. So magiging depende na lang po kung ano po magiging resulta sa ating investigation at kung meron po discrepancy sa mga papel. Ayun, at kung meron, ayun nga, maaaring matulad ito sa pagkahatak o yung pagkuha from LTO main office at dadalhin dyan. Sabi ko na nakapagigit na talaga dati ilang na ilang ang mga law enforcers sa mga ganyan mga sasakyan. Ngayon medyo iba na. Sabi pa nga ni LTO chief si Asek Marcos Tacarilao, nakabibili yung ilan ng mga magagarang na sasakyan. Hindi naman mahirap magparehistro ng sasakyan, dumaan lang sa tamang proseso. Sayang din naman, sayang din naman magbili ng mga magagarang sasakyan. Pero hindi nagtataglay naman ng mga peg and play topper, hina lang mga dokumento. Pag ito kayo nahuli, wala, talagang makukuha ito ng pamahalaan. Ayon tayo dyan, Sir Carlo, no? Kung meron po tayong budget, kung pag-uwi ng ganitong level ng sasakyan, no, na luxury vehicles talaga, Barangay Amang Rodriguez. Ayon po yan sa Quezon City, Balasa, District. At tayo sa kagumit naman ng City Bagyokuan, umabot ako sa 33. At tabayanan, yun daw pong pag-alagalang construction worker na may dalang baril. Arestado na po ng otoridad sa Muntinlupa City. At dalawa naman ang naaresto sa operasyon ng komunikan dahil sa droga. Meron ding nakamkam na baril dyan sa Hagonoy, Bulacan. Ang mga detalye po ng balitang iyan sa pagbabalik ng ating PNP Tomorrow's News Tonight. Oras po natin, alas 9:30 na ng gabi. Champion Great Wash Technology. Press tayo sa lamada, more time sa pamilya.
Plus, first aid kit, damit na pamalit, at mahalagang dokumento. Kailangan, laging ready. Kailangan, laging handa. Yan ang bata R-H. Bata ready, handa. Nagbabalik ang ating balitaan dito po sa Tomorrow's News Tonight. Sa oras na alas 9:35, kasama niyo pa rin po ang inyong lingkod, Isa Slapson, sa pangalan ng ating partner na sila Kaya Ray Bayan. Sa pagpapatuloy pa rin ang ating mga balita, inaasahang dudumugin muli ng publiko ang ika-2 trilyon peso march sa EDSA sa November 30. Ito po ang paniniwala ni Kiko Aquino ng grupong Tindig Pilipinas. Ayon kay Kiko, nananatiling matindi ang galit ng taong bayan laban sa malawakang anomalya sa flood control project. Noong September 21, nasa 100,000 katao ang lumahok sa unang bugso ng trillion peso march sa EDSA. Naniniwala naman si Kiko na ang naturang bilang ay mahihigatan pa sa mga pagsugod ng mga tao sa lansangan sa November 30. Puspusa naman ang paghahanda ng Philippine National Police para sa kasadong protesta kontra korupsyon sa November 30. Ayon kay Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Narcates Jr., handa silang ipatupad ang zero tolerance sa pagdating sa karakasan at target din na makapagtala ng zero violence. Sa hiwalay na pulong balitaan sa Camp Crame, pinupirma ni PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo na nakataas pa rin ang full alert kahit tapos na ang unang programa ng Iglesia ni Cristo at ng United People's Initiative. Sa katunayan, nag-deploy ang Manila Police District ng 167 personnel para sa maagang pagposte sa Mendiola. Kami po ay nilalatag na po ng Recovery Operation. Yung po magiging deployment natin kung may po sa darating na November 30 rally. Basta malinaw po sa ngayon ang initial na binigay po sa atin na guidelines sa ating GPNP. Tayo po ay magpapatuloy mag-implement yung maximum tolerance pero hindi yung tolerance po tayo. Maguguritang nauwi sa sakitan ang protesta ng ilang grupo sa Maynila noong September 21. Umabot sa 7 na kriminal ng Criminal Investigation and Protection Group sa insidente, kasama na ang isa sa mga umano'y instikador sa Cavite Rescue Team. Samantala, bago muna tayo, balita mula sa Muntinlupa City, meron daw hong kagalang-galang construction worker na may dalang baril. Ayun na, alerto na ho ng otoridad. Balita mula namin sa Archer Kakas. Sa kulungan ang bangsak ng isang lalaki matapos maaresto na may dalang baril sa bagong daan South Military Barangay Poblacion sa lungsod ng Muntinlupa. Kinilala ang suspected na si Arias Junior, 23 anyos, at isang construction worker. Ayon sa polisya, isang Consul Citizen ang nagreklamo sa kanila. Reklamo ng tulong umano ng Drop off lang po. Santos lang, ma'am. Pagdalagala sa lugar, may 6'3". sa baril or nasuot ng kulay gray na t-shirt at black and white sa square shirt. Nagdalagutihan na abutan ang suspect na lugar na may dalang caliber 3.57 revolver na baril. Ang may papeles ang suspect ay naharap sa kasong paglabag
Map 10591. RX 27 na sikakat DPRA, una sa Pilipinas sa Pilipino. Maraming salamat, Roger Catas. Samantala, dalawa naman ang naaresto sa operasyon ng kapulisan dyan sa Hagonoy, Bulacan. Baril ng droga na samsam daw. Ang detalye balita mo yan, Federico Manalili. Sumidrop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat. God bless sa araw po.